na mga kapulisan. Patutupad ng PNP ang arrest warrant laban Ayan, dito na po ang exciting part. Kaya nga po, basahin nyo po, balikan nyo po yung ating thumbnail, nakalagay dyan, huli na ang lahat kay Bato de la Rosa. Linawan nyo lang po yung mata ninyo, ano po, para mabasa nyo lahat. Huli na ang lahat kay de la Rosa. Kaya po ngayon, nag-uumpisa nang mag-iyakan po yung mga DDS. Eh bakit ho, mga kababayan? Kung dati kay dating Pangulong Duterte, 2,000 yung kapulisan na sumalubong sa kanya doon sa airport, kay Bato de la Rosa ho, ilan daw, sir? Pakiparinig nga doon sa mga DDS kung ilan ang sasalubong o posibleng umaresto kay de la Rosa. full force ay patutupad ng PNP ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon din mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita, mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga paghahanda na ginagawa ng PNP? Ayun na. Bok 225,000 na pulis ang immobilize para hulihin si Senator Bato de la Rosa. O yan ha, maliwanag na maliwanag mga DDS. Sana naman ay narinig ninyo. 225,000 no, na mga kapulisan yung imomobilize o i-activate para hulihin si Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, no, kung sa Davao magtatago si Bato de la Rosa, yari yan. Sabi ni Robien Padilla, si Robin Padilla nandito na. Kailan nahuli? Wala pa. Hindi pa nahuhuli. Ang nakalagay diyan sa ating thumbnail ay huli na ang lahat kay Bato de la Rosa. O, di ba? O. Buong pwersa yan ng PNP ayon kay PNP Secretary Joseph Remulla. Hindi na dinataya ni Remulla kung natukoy na nila ang kinaroroonan ng senador. Ayon naman kay PNP, Siyempre, hindi na po sasabihin yan. No? Kumbaga, pagka sinabi mo na nandito sa lugar na ito si Bato de la Rosa, dito namin nakita si Bato de la Rosa, etc., etc. Tataka, alis na naman si Bato de la Rosa dyan. Di ho ba, mga kababayan? Chief Jose Melancio Nartates, susunod sila sa direktiba ng DOJ na arestuhin ang senador. Iginagalang daw ng PNP ang proseso ng hustisya at ang mandato ng mga ahensya ng gobyerno. Siniyak na Nako po, ano kaya ang iba't ibang magiging reaksyon, no, ng mga DDS? Dati ho kasi, mga kababayan, nung kay dating Pangulong Duterte, reaksyon ni Bongo nandoon sa labas. Kung saan nandoon nasa loob si dating Pangulong Duterte, nasa labas si Bongo. Tapos may sinasabi, eto po, dadaling ko lang po yung pizza pie kay dating Pangulong Duterte, hindi pa kumakain, gugutom na. Nung ipinakita doon sa video, chumichicha na ang dating Pangulong Duterte, nakaganon pa nga ho. Di ba? Parang hindi inaaresto. Yun ho yata ang pinakamatagal na arestuhan po o na paghuli na umabot ng 12 oras, mga kababayan. Yung iba naman, yung mga kapitbahay naman namin, itinapat yung cellphone. Ganito yung mga DDS. Oh. Itinapat yung cellphone sa kanila. Nakaganyan. Tapos nag-video, umiiyak. Nakaganyan noon. Tinapat. O yan. Tapos umiyak, kinontent. Umiiyak. Tatay Digo, nasaan ka na? Bakit nyo ginawa kita? Tapos yung iba naman, mga nagalit sa akin. Kasi ako hindi ako kasama doon sa mga uto-uto na mga followers nila Madami ho, mga kababayan. Pero ang napapansin ko, dito kay Bato de la Rosa, mukhang konti lang po ang sumisimpatya. Hindi kagaya kay dating Pangulong Duterte. Bagay, si dating Pangulong Duterte naman ho yun. Ano po, kaya madaming nag-iyakan. Kay Bato, parang walang masyado, parang walang pakialam kay Bato. Siguro iniisip ng mga DDS na, langya ka, pinangakuan mo kami, na ang sabi mo ay sasamahan mo ang dating Pangulong Duterte doon sa loob ng Oblo. Bibisitahin mo siya pagkatapos ng eleksyon o bago mag-eleksyon pero hindi mo ginawa. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Samahan mo ang dating Pangulong Duterte. No?
Pero in fairness naman po, doon sa kampo ni ni Bato de la Rosa, nagbago daw po ang isip nila. Nagbago daw po ang isip ni Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi daw ho, hindi naman daw makakasama ni Bato sa selda ang dating Pangulo. Magkahiwalay naman daw po sila. At least kapag kayo magla-lunch, magdi-dinner, magkikita kayo sa pasilyo. Di ba? Makakamusta mo. At least may aalalay sa kanya dyan kung sakasakali yung mga ganong pagkakataon. Kaya, eto, wag mo nang pahirapan yung mga kapulisan, 225 ang nakaredy para sa iyo. Naman ni Nartates na magiging patas sila at igagalang nila ang mga karapatan ng senador. Samantala, Bok, kaninang umaga pa lang sa press briefing ni PNP spokesman Randolph Tocaño, nakabang na talaga sila sa direktiba ng DOJ. Narito ang pahayag ng PNP spokesman. May sapat na numero ang mas specific na unit ng Philippine National Police para i-effect ang isang warrant of arrest kahit kanino man ito man ay maging senador o hindi man. Ang particular na unit na magsasagawa po nito ay ang CIDG. Mukhang wala na talaga. Mahihirapan na itong si Tobats, mga bossing. Malapit na tayong magpaalam. Alam niyo po ang magiging mangyayari diyan ho, mga kababayan. Sa mga unang linggo, mamimiss ng mga DDS, yang si Bato de la Rosa, no? Sa mga unang linggo, iyak-iyakan, mga kung ano-anong mga eksena ang gagawin ng mga DDS, pero kapag katapos kalauna, wala na. Lilipasan na lang din ho yan, mga bossing chipamo, sir. Kaya nga ang lagi natin sinasabi kay Bato de la Rosa, kung ayaw mo na umuwi ng naka-urno o nung nakakahon o kung whatever, isakripisyo mo na, ituro mo na, at sabihin mo na yung mga nalalaman mo. Di ho ba, mga kababayan? O, makipagtulungan na siya sa ICC. Kung ganyan naman din talaga ang magiging sitwasyon. At saka yung isa, Bato, wag naman kayo magagalit sa akin, mga DDS, ha? Ang dating Pangulong Duterte, alam nyo naman, kaunti na lang ang natitirang buhay dyan. Hindi, real talk lang ho, mga bossing chipamo, sir. Miski ho ako, dumating ako sa punto na 70 anyos na ako, 70 anyos na ako. Yun na din nasasabihin ko sa sarili ko, kakaunti na lang ang buhay ko. Ilang panahon na lang akong mabubuhay. O, di ba? Since nandiyan na naman, imposible na makalabas yan eh. No? Imposibleng makalaya pa yan. No? Doon sa paglilitis na oras pa lang, 10 taon na, idiin mo na. Isabihin mo na lahat ng nalalaman mo. Para ganon, sa ang mangyari, baka ikaw, yung imbis na 40. Di ba, Ma'am Neng Gigi, tama yan, mag-witness siya laban kay Digong. Imbis na 40 taon, ang ang ilagay sa iyo, baka maging 10 taon na lang yan. Maging 5 taon na lang. Bakit? Nakipagtulungan sa amin. Itinuro kung sino talaga yung suspect. O, di ba, pambansang nanay survivor? Wala itong sila Bato de la Rosa. Mahina no? Kumbaga, baka sabihin pa din sa iya ni dating Pangulong Duterte, Bato, total naman ako lahat ang may pakana at utos nitong mga ito Para makita mo pa yung mga mahal mo sa buhay, yung apo mo, no? Para bumaba ang sentensya mo. Idiin mo na ako. Total naman dito na ako magtatapos, di ba? Sabi ni MCGI Wina, Sir Mark, si Bato di naman kaya dinagit ng mga agila at dinala sa kanyang pugad. Palagay mo po, yung agila, sino? Kasi ang huli kong nakita na nakasuot ng agila, si Junior Aguila. Kilala niyo po yon? Si Junior Aguila, mga kababayan. O taas ang kamay, no, diyan sa comment section kung sino ang nakakakilala kay Junior Aguila. Yun yung huli kong nakilalang Aguila Kasi yung unang Aguila po, si Senyor Aguila yon. Yung isa, yung naaresto, may nakasulat dito, kulay itim na sombrero, nakasulat, Aguila. Hindi na po natin pwedeng tawagin na Senyor Aguila yon. Dahil naunahan na po siya ni Senyor Aguila. Si Junior Aguila ho, mga kababayan. Si Kibuloy. O yun, wala nang pwersa at power yun. Baka sakali doon sa loob
ng imperyo ni Kibuloy. Itinatago si Bato de la Rosa. Just sa panig naman ng NBI, may pahayag na ba sila tungkol dun sa utos ng DOJ na arestuhin si Senator Bato? Ah, Bok, sa ngayon, sinusubukan pa natin hingin ang panig ng NBI, no? Pero nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na meron na silang isa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi pa niya yan idinedetalye. Pero ang sinabi rin ni Matibag ay dapat daw si Senator Robin Padilla ang tanungin kung nasaan nga ba si Senator Bato de la Rosa. Yan muna. nako, ayan na talaga, Robin. Ikaw na talaga ang itinuturo, no? Sagutin mo na, kapag inimbestigahan ka, hindi pwede yung sasabihin mo na, hintayin po natin yung imbestigahan. Ikaw yung huling nakasama, ikaw talaga yung huling tatanungin yan. Anyway, mga kababayan, ang lahat naman ng ito, pati po yung pagtakas ni Bato de la Rosa, no? Ang nakikita ko dito na may mga pakana at naglagay sa alanganin kay Bato de la Rosa, mga bossing, si Alan Peter Cayetano. Dahil doon sa gusto niya na siya ay maging Senate President, inuto si Bato de la Rosa na magpunta sa Senado at bumoto, no, para matanggal si SP Soto, no? Ang lahat naman po ng mga kababayan, doon din po sa impeachment ng Vice Presidente. Bakit gusto nilang mapalitan yung Senate President na si Soto? Dahil yung forthwith ay magkakatotoo. Kung ano yung nakasulat doon sa konstitusyon ng Pilipinas, yun yung susundin, mga kababayan, ni SP Soto. Kaya sila, mga boss chief mo, sir, tinanggal nila. Nagtulong-tulong po sila.